Okay, isang magandang gabi, umaga, tanghali. Happy listening po sa lahat po ng nakikinig sa atin. Nasa ano na tayo, no? Chapter 6 pa din po tayo ng First Corinthians. Sa Hmm. mga bago po nating kasama, kung meron man, ito po ay nasa 159 Hindi ko alam. na episode. Okay. Kasi kaka-upload ko lang nung isa kanina, Okay, 158 sige. So, ayun, last week, napag-uusapan po namin dito sa church ng sa Corinth, nung Mm. panahon nila, na napakadami nga pong problema ng simbahan na ito. Na ngayon naman, sir, may mga simbahan din naman na parang ganito, Yes. marahil marami ding problema. Oo. No? Mm. Hindi naman ibig sabihin nun wala na silang pag-asa. Kaya nga sinusulatan na ito ni Pablo para Okay. makita ba Okay. kung may kamalian bang ginagawa, mga maling practice yung simbahan. Yes. Kasi ang simbahan, kapag yan naging mayabang na pagmataas na hindi na rin nakokorek Yes. simbahan dahil meron na rin silang nakasanayang sistema, Yes. meron silang bragging rights at sa instance na ito sa Corinto, ang kanilang Yes. bragging rights ay yung kanilang quote-unquote pagiging loving. Okay. Pero binalanse ito ni Pablo na hindi kayo loving, baka naman nagto-tolerate na kayo ng sin. Yes, exactly. Baka wala na kayong distinction, 'di ba? Wala nang alat, Yes, okay. 'di ba? Mm. So binalanse po yun ni Pablo at Okay. talagang sinasabihan niya mga nakaraan nating episode, napag-usapan na dapat hindi Yes. nyo nga yan kasama eh. Dapat tinatanggal nyo yan sa grupo. Di ba? Meron tiwalag dito kung bakit natitiwalag ba yung isang tao. Di ba? Kung ano ba yung dahilan, bakit sila may kampi-kampihan sa simbahan, may Yes, hidwaan, nagdedemandahan. Di ba? At yun yung nakaraan. Okay. Dahil nagdemandahan ng kapwa Kristiyano. Yes. So ngayon, pupunta na tayo dito sa chapter 6 pa din after ng demandahan. Okay. Ang naging topic naman is about dun sa pagiging sexual immoral, ano. Basically, isa ito sa mga highlight na scene dito sa Corinth, Yes. ano. Ngayon, sir, sa panahon ngayon, 'di ba, uso ngayon, 'di ba, naghiwalay yung Katniel. Hindi madaming madaming nakisaw, di naman saw. Daming affected. Yes, actually. Affected ka ba? Hindi. Nagulat ako, baka bigla kang mag-share ng May Katniel dyan eh. May nagja-justify pa nga na wag daw sinasabi ang OA. Kasi syempre di daw natin masisisi yung ibang fans na sinubaybayan. Sige. Yung ako naman, sige. And another, wala naman ako sinasabi ang OA in the first place. Wala naman. Ang sa akin lang is, if you're a Christian, which is, kailangan tignan natin sa lente na yon. Ayun, so yun, sa lente. You have to be very sensitive na napansin mo ko sa mo ginugugol yung oras mo na affected ka sa ganung bagay instead of mas affected ka sa ibang mga bagay. Yeah. Majoring the major ulit, ano? Yeah. Minoring. Nung Parang nung sir, nung election, di ba? Yes. Ang ingay ng Christian sa election, pero Yes. pagdating sa pag-share naman ng gospel, Wala naman. kimi naman. Ay, exactly. Nakikiride lang. Meron pa ako inopen kanina yung mga subtle na mga bagay na halimbawa ako, yung mga babae na mahilig sa Korean novela, I'm not against that. Pero kung nanonood ka rin ba na, sir? Nakapanood mapili lang ng mga Ano yung Kingdom, napanood yung mga zombie, mga gano'n. Hindi ko alam. Yung All of Us Are Dead, zombie na naman. Oo nga, no? Oo nga, puro zombie. Yung Sweet Home, zombie na naman din yun. Ano yata yun? Mga monster. Di ba Japan yun? Pero, Japanese yun. Oo nga pala. Pero monster ko rin. Sci-fi kasi ang trip mo. Alice in Borderland, Japan. Baga kami ni Chen, nanonood kami ng K-drama din naman. Kaso ito ang point ko. Tinanong kay mga estudyante ko. Meron ba kayong mga ganitong style, pinopost nyo yung crush nyo na Korean, tapos sabihin nyo asawa nyo, o kaya crush nyo, tapos mang-aagaw akin yan. Sige, sabihin natin joke. Pero don't you think na there is something wrong with that, Kako? Na kahit sa kaliit-liitan ka, ibut-ibutura ng bahagi ng puso. That you are deciding for someone that cannot be yours in the first place.
Hindi, yun, ang inire-relate ko lang yun, halimbawa doon sa Kathniel. Okay. Pero I would not expect more of that na, syempre, the world will justify itself. Pero in a Christian view and in a Christian lens, it's very important na mas pahalagahan natin yung talagang mas mahalagang mga bagay. Again, hindi ko sinasabing OA yung mga nagre-react. It just proves kung saan mas engaged yung mga tao. Yes, we can Madaling be... kontrolin ng tao. and yes, we can be disappointed of some things na inaasahan natin sa world, but we cannot expect to be disappointed sa world na alam naman natin na hindi holiness ang pinupursue ng So kung mundo. Christian ka dapat hindi ka doon nakain. Hindi ka ganun dapat masyado. Saka hindi ka rin masyadong nabibigla. Ay, bakit naghiwalay? Hello, Guy and Pip pa lang. Madami nga. Nung Gabi and Sharon pa lang. Yes. Marami na. Showbiz yan eh. Showbiz parang, minsan kasi tinitingala natin sila, itinataas natin sila sa pedestal. Yes. Na minsan parang hindi na sila nagkakamali. Diba? Yun yung idolatry, sir. Exactly, yan yung actually term na sinabi ko kanina. Idolatry. Yun yung idolatry na parang parang tinitingnan mo sila as something iba higher. Iba eh. Idolatry nga kasi talaga. Yun. May isang angulo pa yan, sir, ha? Na sikat daw ay Catherine. Parang mas pinili niya si Daniel kaysa sa iglesia ni Cristo. Kasi iglesia ni Cristo yata ito eh. Si Catherine Bernardo. Sabi nga ng isang nag-comment is, tawag dito, parang kalokal daw niya dati. Yan. Parang yung isang angulo is parang kinarma daw, something like that. Siguro, wag mo na tayo mag-assign ng righteousness. Sabi nga rin ni Ed Lapis no, kahit sa COVID, wag mo na tayong mag-assign ng righteousness at saka unrighteousness sa mga bagay nun. But, kung may pangit na nangyayari. Kung may mapangit nangyari. But, laging mayroong consequences whatever decision naman talaga na pinipili natin. Kasi pwede naman na mas pinili niya yung church. Church ang pinili niya, hindi si God. So ibang usapan pa rin yun, mali pa rin. Kasi pwedeng yes, pinili mo nga yung church, pinili mo lang nga yung... Sa Diyos ba? Yun, ang tanong, sa Diyos ba? So, very careful din doon. Baka pride naman ang kalabasan nun. Saka dito may naman din, may cheating na part din dito. Yes, exactly. Ba't kaya karamihan, kadalasan ng mga cheating part sa lalaki yung blame, Mali. Male. Pero karamihan talaga, ng cheating sa lalaki. Mas binigyan kasi ng sexual urges ang lalaki compare sa babae. Pero ang kawawa naman ngayon, yung si Andrea, di ba, yung nadawit. Diba? Okay. Hindi rin kasi natin alam yung ibang angulo. Yun din eh. Ako hindi ko chismis lang eh. Actually, hindi ko nga inalam eh kung ano eh. Meron nga doon 1 to 10 na multiple choice yung estudyante ko, nasagutan ng perfect eh. Tungkol dito? Tungkol dyan sa kay Katniel, tapos may Andrea, blah, blah, blah. Minsan gusto ko sabihin na sana sa quiz ko din. Sana sa quiz ko din. Ganyan ka din ka, perfect. Ibig sabihin, sir, kung saan ka interesado, alam mo eh. Kaya mong alamin eh. Di ba? Tsaka hindi kasi ko, sorry hindi ako fan. Hindi ako fan. Tsaka parang... So, yun nga. Siguro dahil matanda ako. Mas matanda. Baka yung mga Jolina, di ba? Saka Marvin. Pwede pa. Pero hindi naman yung kunwari, hindi sila nagkatula affected kaya alam mo lang showbiz. Na-OA-yan daw yung iba. Sir John. Ako naman. Ikaw, opinion mo na-OA-yan ka? Hindi. Sa'yo lang naman. Wala namang mali. Hindi. Wala naman ako sinabi na OA-yan ako. Ang sabi ko lang is, mag-focus kayo sa mas mahalagang bagay kaysa doon. Ang sabi ko lang, di naman kayo kilala ng mga yan eh. Hindi, syempre sumusuporta kami. And that is how you become very careful na hindi idolatry ang ginagawa mo. Kasi kahit hindi ka kilala talaga pinagtatanggol mo eh. Makikipag-away ka para sa kanila. Exactly. Makikidalamhati ka, di ba? Wala namang masama. Sabihin natin mabait ka. Pero kung nane-neglect mo yung mas mahalaga. Wala din. Kaysa doon. Exactly. Yun ang problema. Punta na tayo. Sige. Verse 12. May magsasabi, pwede kong gawin ang kahit ano. Okay. Oo nga. Pero hindi lahat nakakabuti. Pwede kong sabihin, okay lang na gawin ko lahat. Pero hindi ako magpapakaalipin dito. Okay. 12 lang yan. 12 lang. So, ano yung English term nun? All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
So, ang point dito, yung all things are beneficial but not all things are all things are permissible but not all things are beneficial. Ang pinupunto kasi pa rin dito, wag natin kakalimutan, magkakasunod to, Sige, sir. is yung sa sexual immorality and sexual purity, yung dalawang opposite. Ang mga Corinthians kasi, dahil nga sa background nila, hindi mataas ang kanilang regard sa sexual purity na pag-usapan naman na natin nakaraan. Akala nila yung Di ba may mga orgy pa sa kanila dahil orgies, dahil sa Greek practices, di ba? Sa mga parang way of gods and worshiping goddesses nila. Yes. Ganun. Ngayon, ang punto dito is, dahil nga low ang view nila sa sexual purity, akala nila parang kumakain lang. So, pag nagugutom appetite ka, lang. so, Ganyan ang belief kayo na. so pag nagugutom ka, di kumain ka. Hindi pa, sir. Ganyan ang belief ngayon. Oo. Patungkol dito, ha? Yes. Kaya ganun din dito. So, kung kumakain ka, kung nagugutom ka, di kumain ka. Kung nauuko, minom ka. So, parang ganito lang sa kanila. Kung may mga sexual urges ka, manap ka ng prostitute. Punan mo. So, akala nila ganun lang. Ka. Yes. Naalala ko yung sinabi sa'yo ni nung sir mo, na actually, economical yan. Doon nakakainis pakinggan. Kasi pangit kasi eh. Pero kumbaga, parang nagiging... In some way, may sense. May sense siya in a Corinthian way. Pero again, sabi nga ni Paul, kahit na sabihin natin magkaroon pa ng liberty sa bagay na yun, hindi tayo binigyan ng liberty na magkasala. Because every time na nagko-commit tayo ng sexual intercourse, lalong-lalo na sa hindi natin asawa, we become in part of the flesh ng tao na yun. So, basically speaking, kunwari, gagamit ka ng harlot or ng prostitute, ilan na rin yung naging sexual encounter nun. So, ibig sabihin, in spirit, na-adapt mo yung spirit din ng tao na yun at nung mga tao na nakaano niya. Sir, may ngayon uso ngayon, 'di ba, sa West. Okay. Yung body count. Alam mo ba yung body count? Hindi, ano ba? Ano yan parang issue ba sa kanila? Issue ba sa babae yung mataas ang body count? Ano ba body count? Ibig sabihin yung madaming naka-intercourse. Yun ang body count. Issue sa babae ba yun? Ang tanong is issue sa babae? Sa West, parang inaano nila na hindi dapat issue. Na kahit mataas ang body count ko, kahit na 30 na yung nakagamit sa akin, wala pat hindi issue yun. Okay. Christian. Pero aware ka na may ganun. Compromiscuous na yung mindset. Parang hindi na ako nagtataka na ganun. Ngayon, dito sa Pinas, medyo ina-adapt yun. Kaya halos lahat ng mga movie, di ba, parang mga one night stands, tas okay, parang date muna bago mag-commit, di ba? Live-in muna. It is because they don't think that their body is the temple of the Holy Spirit kasi. So, bakit nga naman bibigyan mo ng high regard yung katawan mo regarding sa sexual urges kung sa'yo naman to, my body, my rules. Part pa rin yun eh. Pero kung mataas ang pangunawa natin sa purity ng ating sarili, hindi ito pagiging ipokrito na sinasabi naman na linis-linisan naman kayo. Yagang ganun. Hindi. Mamili ka. Yung pilitin mo maging malinis o yung magpakadumi ka na lang. Yun. Pangit, naiinis kasi ko sa na yun sa logic na yun na para bang huwag kayong maglinis-linisan Oo. Ano gusto magdumi? Ano gusto magdumi-dumihan? Parang ganon. Parang sige, sabihin nating one point in your life nagkasala ka sexually, sabihin nating merong ganon. Hindi ba pwede na ang tao ma-realize niya na mali yun at talikuran niya yung ganong lifestyle? So kumbaga, pag sinabi niya na ay mali yan, ayoko ng ganyan, it doesn't make you na hypocrite na linis-linisan. Ako kaya ko sabihin na talagang struggle ko yun eh. Di ba? Kunyari, man that I am, talagang sinasabi ko kunyari sa mga small groups natin na ako po, hindi ako sa alak, hindi ako natitempt sa alak. Hindi ko naging struggle yung alak, yung sigarilyo, yung ibang bisyo, sugal, pero sa babae po ka ako. Sabi ko dun medyo And hindi lang about sa hindi lang sa physical na intercourse ang mababanggit dito. Ay, maganda yan. So, kumbaga, even yung mga sexual gratifications is i-cover dito. Parang may nagtanong nga sa akin parang, do you watch porn? Parang gano'n. Tapos, ang naging sagot ko nun is, actually, doesn't matter kung porn ba siya, nakahubad,
nag-sex sila sa video. Or hindi. Kapag ang isang material na papanoorin, no, kahit ano, mag-aaraw siya ng sexual desire mo, porn na yun para sa'yo. Yes, exactly. Diba? Parang, kunyari manood ka sa TikTok na may sexy nagsasayaw, hindi ka sila naguhubad, pero na-arouse ka sexually. Yun na yun. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako nanonood ng porn. Pero, kumbaga, pinapractice mo pa rin yung ano mo. Yung parang hanggang saan mo ilaan yung linya. Ngayon, may sinasabi si Paul din sa Colossians 2 verse 16 to 17 na pagdating sa ating kinakain at iniinom at sa kung anong araw tayo nagsasamba sa Diyos, lahat ng bagay ay lawful para sa Kanya. Okay. So, ibig sabihin, hindi dapat maging issue yung ano kinakain, ano iniinom. So, merong liberty. Okay. But, hindi ito liberty doon sa pagiging pabaya sa ating katawan in terms of merong relation sa ating spirit, which is yung sexual purity. Pangit kasi sa sobrang Liberated. Pangit kasi doon, minsan nawawala yung discipline. Yes. Tapos kapag nag-impose ka o nag-inflict ka ng discipline, masama ka na. May estudyante ko kanina, tinanong ko, ikaw ba dati nanonood ka ng porn? Sabi niya, yes sir, inaamin ko po, pero lahat naman po ng tao nagkakasala. Pati, dapat nag-stop ka na sa part na ako. Yes po is inaamin ko po. Period ka na doon. Kasi nung sinabi mo lahat naman tao is nagkakasala, parang gusto mong sabihin na that's normal. Just because something is normal doesn't mean it is correct. Kunwari, ako na nagtanong is ako din, somehow is sin ko din yun. But, hindi dapat ganun ang labas na para bang, nagagawa mo rin. Normal. Okay lang. Yung isang bagay na sin, kahit na ginagawa ng lahat ng tao, it remains sin. Kahit inormalize mo. So, yun yung sinabi ko sa kanya na dapat doon sa unang sentence mo pa lang, period. Hindi mo na kailangan explain na lahat naman ng tao nagkakasala. Kasi parang gusto mong pagaanin eh. Yes. Exactly. Parang ayaw niya ma-spotlight na, masama ako. Tapos meron pa isa, teacher ko, in-screenshot kasi yung post ng isang teacher. Sinisita niya yung isang bata na para bang, oy, lagot ka, wag ka nanonood ng ganyan about sa bold. Parang pinag-uusapan nila sa GC na tawag dito. Ay, pag matanda na, ang boring naman, hindi na nanonood ng bold. Actually, di ba dapat yun yung commendable na ginagawa? Lalo na kung may asawa ka. So, pag may asawa ka, inaalaw mo yung sarili mo na ma-arouse ng ibang bagay aside sa asawa mo. So parang there is something... Masisira ang marriage mo. Yeah, there is something wrong with that na naghanap ka ng sexual gratification outside your own spouse or outside your own husband. Parang in-interview one time yata si Kim Atienza. Okay. Actually, kapag ikaw may asawa ka tapos nanonood ka ng porn, sa tingin mo, parang mas gagaling ka o mas masasatisfy niyo isa't isa, pero hindi, mananab ka daw. Kasi parang, kunyari sa porn, minsan kasi dun parang act. Yes. Parang act. So, parang gusto mong makukumpara mo ngayon. Madi-dissatisfy ka pa kung tutuusin. Mananam ka talaga. Makukumpara mo ngayon sa actual na intimacy nyo. Sino ba yun? Si Slater Young ba? Yung meron ba kayong parang group messages or usapan ng mga lalaki na, oy, nagagandahan mo ba to? O yung mga ganyan-ganyan. Tapos sabi parang, tama ba? Normal lang na may ganon? Porn din yata. Hindi ako aware. Basta ang point ko lang is... Pero later yan ngayon, parang, do you watch porn? Parang gano'n. Pero para sa akin is, sasabihin ko na to, hindi ko sinasabi na hindi ako nagkasala even before ng ganong bagay. Ang sasabihin ko lang, it's still wrong. So, we have to overcome yung mga ganong bagay. Kasi, ino-objectify yung sexual pleasures na pwede nating makuha yon nang hindi ginagamit or sabihin nating hindi natin fina-follow yung tamang tawag dito, boundaries ng Biblia. Sir, yung sex is bakit siya demonized? Masama ba siya talaga? Ang sex ay regalo ng Diyos as consummation ng marriage. Kumbaga, yun yung symbol na... Kasi ang pwedeng iba to, ba't nyo dinidemonize yung sex? Hindi naman dinidemonize yung sex. So, kunwari... Ilulugar lang. Kunwari, mag-asawa kayo, meron kayong desire sa isa't isa, at mag-sex kayo, wala namang masama doon because yun naman talaga yung desire na ibigay ng Diyos sa mag-asawa.
ang wag natin gagawin is yung sex outside marriage. Mm. Kasi we are trying to share a part of our body sa ibang tao na hindi naman natin asawa. Mm. Eh sir, paano yung mga pornography? It's the same. If you look at a woman with lust in your eyes, nakatingin ka pa lang. Hindi mo pa kinocommit yung act. Guilty ka na daw na nagkasala ng adultery. Si Jesus po nagsabi. Ang taas naman ng standard. Hindi, dati na talagang mataas. Hindi siya yung pagiging... Actually, it reveals lang yung heart. Yes. Hindi siya yung pagiging ipokrito na, grabe ka naman, napaka-self-righteous mo. Nung sinabi ko ba na mataas ang standard ng Biblia, naging self-righteous na ba tayo? O sinabi lang natin yung truth? Yun yung... Under pa rin naman tayo dun. Yes, under naman din tayo dun. Sa akin, hindi ko naman sinasabing kayang-kaya kong gawin. Yes. Ang problem sa ibang tao, just because kayang masabi in verbal, that doesn't mean na walang struggle sa ganun. It's just that yung unang act na hindi nating tawagin na mabuti yung sin and sinful yung mabuti. Abomination kasi yun. Oo. So, umbaga, the first thing na dapat gawin para yung sin ay talagang manatiling sin and disgust sa buhay natin, tawagin natin na yung sin is sin. Para protection din sa sarili natin na wag natin gawin yung bagay na yun. Calling names talaga. Oo. Yung proper. Yeah. Kasi iniiba nila ng term eh. Para Diba? maging appealing. Parang kapag ikaw is palasak ka, Yes. madami kang mga sexual encounters, adventurous. Di ba? Kaganda. Ang tamang term doon ay promiscuous, hindi adventurous. Promiscuous. Yun yung term eh. 13 and 14. 13. 13 and 14. Sige. Nasaan na ba ako? Ito. 13. Ayun. May magsasabi, para sa tiyan ang pagkain at ang pagkain ay para sa tiyan. Oo nga, pero parehong sisirain ng Diyos ang mga yan. Hindi dapat gamitin ang katawan sa paggawa ng kahalayan. Sa halip, dapat gamitin yon sa pagsiserve sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Okay. So, kung makikita natin, Important pa ba? 14 pa. Binuhay ng Diyos ang Panginoon. At sa tulong ng kapangyarihan niya, bubuhayin din niya tayo. Resurrection ang dito. Okay. Ang naging topic. Nirelate siya. Nirelate din siya sa food, sa stomach. Mm. Kung nagugutom, di kumain. Pero hindi kasi sila dapat pareho na ganun. Kumbaga, hindi tayo dinesign ni God na kapag nangangate, yun yung tamang term siguro, or may sexual urges, is, mag-hire ng prostitute. Diba? Ewan ko kung nandun ka sir nun, pero baka yata yun, couples fellowship yata namin na nabanggit. Malamang wala. Ni Kuya Jo. Or hindi ko alam kung couples fellowship o basic na Bible study natin tuwing Saturday. Okay. Parang nasabi ni Kuya Jo na, di ba yung pagkain, kapag hindi ka kumain, mamamatay ka. So need mo yun. Kunyari, kung may sexual urges ka, tapos hindi ka nakapag-sex, hindi ka naman mamamatay eh. Hindi ka So, mamatay. hindi siya need. Pwede kang matulog eh. So, hindi siya need. Hindi siya para bang pressing need ikaw na para ikaw ay mabuhay. Okay? Although, importante siya. And although merong struggle, kaya nga dinesign din ni God sa tao yung may mga wet dreams, di ba? Kung sakaling kailangan ng discharge. Now, ang pinopoint dito, meron ako estudyante na yung katawan lang daw nagkakasala, yung spirit hindi. Sabi niya? Sabi ko, I have to relate with you na yung lahat ng pagkakasala is in relation with your spirit. So, kung yung spirit mo hindi surrendered sa Diyos at patay yan, magkakasala ka talaga. Pumili ka pa. Ngayon, ito yung magandang sinabi dito, no? Sige, yes. Yung katawan mo ang nagkakasala. Okay? Pero yung kaluluwa mo pa rin ay tatapon sa impyerno. So, ano yung point doon? Kahit sabihin mo na yung katawan yung nagkakasala, yung spirit hindi, bakit itatapon sa impyerno? Tama. Yung both yung body mo at saka yung soul mo. Ni Jesus kung nagkakasalang yung kanang kamay, putulin putulin mo. Kung dudukot, Ano lang yun, katawan lang na may nagkakasala eh. Ba't kailangan putulin? Then tinanong ko sa estudyante ko, di ba sinabi din ka ako ni Jesus, yan, yung mismo linya na yan.
O nung nagkakasala yung katawan mo, yung part ng katawan mo, pinutol mo ba? Hindi, sir. O nung tumitingin ng di maganda, yung mata mo, dinukot mo ba? Hindi. Ay, bakit di mo ginagawa? Kung katawan lang naman yan. Oh. So, kumbaga, akala natin, ina-undermine natin na porket physical, yun lang yung nagkakasala. No. Meron siyang in relationship with that. Una si lulusot. Ngayon, kunwari, pag namatay tayo at napunta tayo sa glorified body, sabihin natin na hindi na tayo magugutom na kamukha nandito sa lupa. Though, naniniwala ako na sa langit, meron namang kainan kasi merong wedding banquet sa langit Pero tandaan natin na in resurrection, what we do in regards with our body, in regard to food, does not affect us in the same way na kung ano yung ginagawa natin sa katawan natin in regards to sex. Kasi kunwari, hindi ka kumain ng isang beses, anong problema Lalo na yung nagfa-fasting, hanggang sa kumonti na lang yung food Appetite. para, di ba? Hindi siya katulad nung sa sex. Kasi sa food, kumain ka o hindi, basta't meron ka pang energy, okay lang. Sa sex, hindi. Kasi sa sex, nagkakasala ka talaga at hindi yun ang design ng Diyos sa isang tao na wala namang asawa. Na gamitin niya yung katawan niya in an immoral way. So, wag nating i-relate sa pagkain yung sexual appetite. Yun. Huwag nating ibaba. Yes. Ganong level. Kasi kung walang relationship tawag dito, kung sabihin natin walang relationship sa spiritual o sexual immorality, bakit inaalaw pa ni God na merong STD? Bakit inalaw pa ni God na may HIV? Bakit inalaw pa ni God na may mga sexually transmitted infection and diseases? Ibig sabihin, merong punishment and consequences si God sa mga promiscuous lifestyle. Kung sinasabi natin na yung sexual appetite ay para lang kumakain, hindi ganun. Kasi, kung ganun ang ipupush natin, di sana walang ganun nagkakasakit ng sexually transmitted diseases. Kung allowed, hindi So kami, effect din yan psychologically sa'yo. Ay, oo Lalo na kapag babae, ako, I believe na ano talaga, sir, na, kasi baka parang tabu na sabihin Pero sa tingin ko, maaaring bumaba yung value sa mata ng ibang lalaki sa'yo kung mataas ang body count mo. Oo. Lalo-lalo na, minsan karapatan ding malaman ng partner mo yan. Kasi, for example, meron ka palang sexually transmitted infection. Right din naman noong magiging future husband or wife mo na malaman yon, lalong-lalo na kung kinip niya yung body niya as pure. Kumbaga, hindi naman sa hinuhusgahan ka. Pero kumbaga, kasi pwede naman pwede ka namang maging Christian, mapatawad yung kasalanan mo Kaso nga lang, kung ikaw is naka-receive na ng sexually transmitted infection or disease, dapat malaman din naman ng partner mo o nung sabihin nating future wife or husband mo na ganun yung case mo because iniingatan mo rin siya. Ayun. So, kumbaga sa atin, bakit nga ba nila magiging issue yung body count kung in the first place, hindi naman nila inisip kung ano yung magiging consequence sa kanila emotionally, mentally, spiritually, and physically noong pag-pursue ng ganong lifestyle. Dapat nga mas nahihiya tayo kung hindi naman natin asawa yung naka-sex, di ba? Kasi it's a sin. That is a fornication. Fornication outside marriage. Pag naman adultery, may asawa ka, pero nag-commit ka ng pakikiapid. So that's adultery. Sa kasi, sa podcast ng ibang bansa, nakakita kong clip ganun. Parang merong yatang account na kung saan pwede ginagawa nilang content. Yung parang parang mga porn stars sila, pero parang ganito Dati kasi yung mga porn stars parang hina-hire. Okay. Di ba? Ano na ngayon, internet age na. Okay. Parang artista, hina-hire audition. May vlogging na. Oo. So, sa porn industry, parang may vlogging din sila. Okay. Yung sarili nilang content. So, yun yung parang pinagtatanggol nila na hindi naman issue. Kumikita naman ako ng pera dito. Ganito. Hindi siya issue if yung katawan mo is ikaw talaga, nagmamay-ari.
Sa Bible, ang nagmamay-ari ng katawan natin is yung Diyos. Yun nga. Oh. So ito, kung ingay nga, kung Christian ka, sa tingin ko hindi ka siguro magsustoop down sa ganong kasama kung Christian. Although hindi ko ina-undermine at ina-underestimate na pwede nating magawa yun. Which is madalas, yun naman din ang nagiging struggle ng tao sa area na yan. Kahit Christian pa. Okay. So, ano ba sir ang pwedeng hindi, mamaya na lang pala yan. Meron pa to. 15 to 17. Di nyo ba alam na ang katawan nyo ay parte ng katawan ni Christ? Pwede ko bang kunin ang parte ng katawan ni Christ at gawin yung parte ng katawan ng prostitute? Imposible yon. Hanggang 17 ba, sir? Baka di nyo alam na pag nagkakaroon ng sexual na relasyon, ang isang lalaki sa prostitute ay nagiging isang katawan sila. Okay. Sinabi yan ng scripture, ang dalawa ay magiging isa. Okay. Pero ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya spiritually. Okay. Siguro lang baka hindi aware karamihan sa mga Corinthian Christian na merong connection yung kanilang sexual conduct sa relationship nila with God. Akala kasi nila wala eh. Pero meron. How we conduct ourselves sexually is it can make or break yung relationship natin with God. So kung nag-ano tayo sa promiscuous na pamumuhay or sexual relationship sa hindi natin asawa, it is of course wrong. Maapektuhan yung fellowship natin with God. So isipin mo, sabi dito, yung members ng katawan natin is kay Christ. Ngayon, kung merong part ng katawan natin na ibinibigay natin sa diablo, ano ang sense nun? Na ang nagmamay-ari sa iyo yung Diyos, pero ibinibigay mo naman sa kasamaan o sa paggawa ng kasalanan. So, hindi siya akma. Ang pangit man nun, madadamay pa niya yung ibang members ng body mo. Merong nabasa ako dahil nga Katniel, hiwalayan. Nakita kong comment na, men are always polygamous since panahon pa ni David at Solomon. Okay. That is a general and hasty statement. Wow, hasty. Okay. Kasi may mga lalaki naman na hindi polygamous. Okay. So, halimbawa, si Isaac, Rebecca lang naman yung asawa niyan. Diba? Hindi siya polygamous. Yung asawa ni Bathsheba. Si Hosea nga na nag-asawa ng prostitute eh. Baka ang polygamous yung asawa niya kasi prostitute. Tama. Pero siya hindi. So to generalize that a man is polygamous is actually wrong. Actually, hindi man ako nababother because in the first place, sino ba kasi yung nagsabi? So yun lang. Hindi natin pwedeng hawakan sa kanang kamay natin yung Diyos pero sa kaliwang kamay natin yung kasalanan. So, polygamy is not actually. And just because na may mga nag-practice ng polygamy sa Bible is yun talaga ang plano ng Diyos. Hindi ba dahil maraming naging asawa, si David yun din na naging problem niya? Pansin mo, nagkaroon siya ng problem kay Jeroboam, kay Absalom, dahil marami siyang asawa. Hanggang sa siya is mamatay, meron siyang mga naging issues and problems. Though hindi ko dinidiscount na si David is after God's own heart. However, maraming issue na na-avoid sana kung isa lang yung asawa niya. Tama. So, kumbaga, hindi ko i-disqualify na maraming character sa Bible ang polygamous. But you see, many problems could have been avoided. Not necessarily tama yung porkit nabasa mo. Yes. Nakikibasa ka lang eh. Oo. Pero may mga character din sa Bible na hindi polygamous. Iba pa nga doon, celibate eh. Katulad ng mga disciples ni Christ, yung karamihan sa kanila. Wala naman din silang asawa. Sasabihin mo bang polygamous? So, it's a case-to-case basis. Okay. And if you are going to scrutinize, marami nga sa kanila, may mga issues. Si Jacob lang, diba ang dami na asawa? Leah, Rachel, pati yung dalawang katulong nila. Diba nagkaroon sila ng paligsaan at saka hidwaan? And even yung sa mga anak, nagkaroon ng problems. So you see, may consequence. It might be now, in God's mercy, is inalaw ni God yung mga bagay na yon, binless pa rin ni God, but still, not without consequences. Sa New Testament ngayon, di ba parang husband of one wife? Oo, parang yun yun ang nga. naging
Oh. Yun yung naging parang standard dapat. Oh, yun naman kasi Pero kahit sa talaga batas din natin, Yes. Yun naman kasi dapat talaga. Mm. Pero sa ibang religion, they are allowed to have more than one. Lalo na kung sa Islam. Oh. May joke tuloy nakakainis, pangit eh. Kasi parang sa ano po, sa Islam parang 3 to 5 yata. Basta capable basta daw. kaya, Oo. pag gano'n. Sa Christian to kahit 10 eh. And that is wrong. And that's a misrepresentation ng ng will ni God. Hindi, ano na lang din. Pagpapakita na walang yung nominal Christianity is walang ganong pagpapahalaga talaga sa utos ng Diyos. Mataas ang standard ni God. Okay? Given yon. Doesn't matter kung self-righteous or righteous or sabihin natin na honest yung nagsasabi ng bagay na yon. Okay? It doesn't matter. Mataas ang ang standard ni God. And it doesn't make it less high just because na maraming nagfe-fail dun sa standard na yon. So, kumbaga, by the grace of God, pilitin natin na talagang umabot dun sa bagay na yun by God's grace. Now, sinasabi dito na maihahalin tulad daw ang isang tao na nakikipag-sex sa hindi niya asawa sa isang magnanakaw sa bangko. So, after niya magnakaw, may consequence. Pero kung ikaw ang sex is nagaganap sa iyong lawful wife, then, meron blessing ang Diyos dun. Kasi you are doing that according dun sa precept Sir John, marriage. paano yung sinasabi dun na kapag nakipag-sex tayo sa isang hindi nating asawa o kahit kanino is nagiging isang katawan? Kasi 'di ba sabi is yung wife magkikling sa kanyang husband, bubuo siya sa sariling family. Pero paano kapag yun nga, hindi mo nga asawa eh. Kumbaga sabihin natin one night stand. Parang casual sex lang, gano'n. Bakit nasabi? Kasi sabi dito, kahit prostitute nakapag-sex ka sa isang prostitute, magiging isang katawan ka. Ano yung sabihin? Because hindi naman tayo, kapag nagse-sex, hindi lang tayo nag-unite sa body. Nag-unite din yung emotions natin, nag-unite din yung mental faculty natin, nag-unite din yung desires natin. Okay. Tapos, ano ang gagawin natin? We are trying... Ano mangyayari dun sa ano? Ha? Naapektuhan ka din. Feeling mo minsan yung iniisip niya, parang nararamdaman mo din. Kasi nga, you become one. Ngayon, pwede nating i-deny na, hindi, wala yun. Bakit grabe yung tama dun sa, kunwari, one of the two, bakit iba yung dating sa kanya? It's because they have been knitted. Okay. Kaya kadalasan sa mga movie, kapag may mga ganang one night set, in love. Oo. Di ba? Diba? Sabihin, hindi, casual lang. There's no such thing as casual sex. All sex is a union. Hindi, pwede ba naman yung gano'n na, hindi, lang to, sex lang to na casual lang, walang after nito, wala na. Yun, parausan lang talaga. Pero even kahit yung parausan, ka pa rin doon, nagbigay ka pa rin ng lustful desire. Pero alam mo kung kukut-kutin yung pinaka-punot dulo ng lustful desire mo, baka hindi naman lustful desire ang problema eh. Baka ang problema mo is kulang ka sa attention, kulang ka sa tunay na pag-ibig, kulang ka sa tunay na relasyon, kulang ka sa tunay na pagmamahal. Baka yun talaga yung problem. Mo compensate gano'n. Yes. Kumbaga, they are trying to compensate yung void. Yeah. Ito, sometimes the root of the lustful passion is the desire to love, the desire to be accepted and adventure. Na minsan, hinahanap natin sa tao. Minsan hinahanap natin sa tao, instead hanapin muna natin sa Diyos. Kasi kung hindi tayo okay, kung hindi tayo okay sa Diyos, hindi tayo masaya bilang single, hindi rin tayo magiging masaya when we have sexual relationship and even in marriage. Hindi yan ang magpapabuo sa'yo. Yeah. Hindi ka pupunan ng kabiyak mo. Yeah. You don't subtract and you don't divide your problems kapag nagkaroon ka ng partner.
it multiplies everything. Based doon sa mga na-observe ko ng mga pamilya na may asawa. So, kung ikaw, sir, individually, hindi ka okay, hindi ang solution is mag-asawa ka para sumaya ka. Exactly. Even nga sa personality development na subject, yung pagkakasunod-sunod lang niya, pag hindi ka okay mentally, eventually, hindi ka rin magiging okay emotionally. At pag hindi ka okay mentally and emotionally, huwag kang pumasok sa personal relationship because ang mangyayari lang sa inyo, maggagaslightan lang kayo nung kapartner mo. Magmamanipulatan lang kayong dalawa. So, hindi magiging maayos yung relationship. Yung iba sabi, ginusto ko to then you suffer the consequence. It's a painful thing to say, pero part si yun. may kasalanan. Oo nga. Kagaya ni Cha dun sa pelikula. Si Agaw Mulak. Yun talaga. Tigis kasi na ulo mo! For example, isang Christian, nagkaroon ng partner or asawa na non-Christian, they should not, Madalas to, sir, ha? and they should not, Marami tayong nakita. sabi dun sa article na sinulat ni Charles Spurgeon sa isang sermon niya, they should not expect blessing from God on that particular marriage. Kasi Logical. Kasi umpisa pa lang sinasabi na do not be unequally yoked with unbeliever. Yes, the Christian wife or Christian husband might be saved naman talaga. However, in part nung bless sana yung kanilang marriage life, do not expect that. Huwag kang iiyak. Yeah. Huwag kang magrereklamo. Yes, exactly. Kasi ngayon ang problema, just because wala atang masyadong nahintay na totoong Christian na manligaw, ay ang pinatulan na yung hindi Christian kasi mas masigasig. Ewan ko, sir. Baka yung babae baka may ano ba sa kanila? Tayo kasing lalaki parang wala May pressure kasi sa babae wala dahil pressure, no? sa babae kasi kaya may pressure, meron silang tinatawag na body clock na meron lang expiration. Ang lalaki rin naman meron. Hindi din. Mas matanda, tumataas daw yung value ng lalaki. Mas nagkakapera daw. Mas okay. Ano ba Pero yan? yung babae, parang physical lang kanilang May tinanong nga sabi nila yan. may tinanong nga ako. Si Lolo kasi, maaga namatay si Lola. Isa mother side. Nung namatay si Lola, nag-asawa uli si Lolo, yung kababata niya. Ngayon, Bata pa. parang nasa 40s namatay si Lola, tapos nag-asawa uli ng si Lolo. So legal kasi pat namatay na yung unang asawa, legal. Ngayon namatay uli yung si step Lola. Namatay ulit yun? Yun pinupuntahan natin sa Step na pala yun. Step Lola ko yun. Yung mabait sa akin. Ngayon, ang huling namatay si Lolo. 2018 namatay si Lola, 2021 sino ang naman asawa sila. niya sa langit? Yun nga tinanong ko. Sino ang asawa sa langit? Alam naman na natin yung sagot doon. Neither. Because pagdating sa langit, lahat tayo is magkakapatid. So yung marriage, yung physical marriage at saka yung pagiging tali natin sa isang tao sa physical marriage is hanggang dito lang sa lupa. Pagdating sa langit is para daw tayo maanghel na magkakapatid. At lahat tayo is bilang church is married sa isang groom which is kay Christ. So kumbaga, yung marriage is a blessing here on earth. Okay, he who finds a good wife finds a good blessing from the Lord. So, okay yun. Pero, wag mong i-manipulate. Okay? Hindi kapag yun nga, sir, tama ka. Kapag ikaw individually hindi ka okay, wag kang magpapaligaw o manligaw. Kung hindi ka okay sa sarili mo. Yes. Kasi mandadamay ka lang. Oo. Diba? Oo. Tapos pagbibigyan mo lang din yung desire ng isang tao na hindi rin naman niya alam kung ano yung spiritually correct sa buhay niya. So, dalawa kayong magkakamali. Dun sa, di ba? Di ba merong sa Team Pogi, nag-uusap dun paano manligaw, It's parang nasabi ko na dapat hindi ka masyadong best foot forward Kasi kapag minahal niya yung best foot forward mo, yun ay lagi niyang hahanapin. ayun, hindi pala ikaw. Di ba? Maano mo siya. Yes. Mabibigla siya. Hindi pala ikaw yung minahal ko. Hindi ka pala yan talaga.
Lumabas na ang totoong kulay mo. Pero it's very, natural din naman na kunwari, talagang mahal mo yung isang tao or may desire ka sa isang tao, nag-grow kayo both dun sa relationship na yun. So, ibig sabihin, blessed talaga ni God yung relationship na yun. Yun lang. Wag lang sanang, Ipilit. I-risk. I-risk. Verse 18. Tigilan nyo ang kahalayan. Hindi nakakasira ng katawan ng tao yung ibang mga kasalanan na ginagawa niya. Oo. Pero, pag gumagawa siya ng kahalayan, nagkakasala siya laban sa sarili niyang katawan. Oo. Di nyo ba alam na temple ng Holy Spirit ang katawan nyo? Hanggang 18 lang yun, ha? Ay, 18 lang pala. Sige, 18 lang. Sorry. Kasi, pinapaalala dito na though ang sexual immorality ay hindi greater sin compare sa ibang kasalanan, pero hindi natin maitatanggi na yung sexual immorality Meron siyang league on its own. Meron siyang effect hindi lang sa physical, sa moral. Quality. May effect din siya sa moral and spiritual. Kaya iba medyo may naloloka pa, may nababaliw pa. 'Di ba? Dahil diyan sa sexual promiscuity, hindi lang sa nagkasakit meron pa siyang tama sa utak May mga ganong cases. Now, sa lahat ng kasalanan, ito yung sinasabi na flee from sexual immorality. Flee. Kaya nga si Joseph, nag-flee. Kasi alam niya, bilang lalaki na mahirap labanan yung sexual urges or imposible most of the time na labanan yung sexual urges, malis ka. Maganda yung sinabi ni Zach po nandito Pakinggan mo na siguro yun, sir. Ano yan? Sa daw, meron daw kuting at saka leon. Okay. Diba? Ano yung mas matapang? Yung kuting o leon? Siyempre, leon. Paano nasabi? Kapag yung kuting, sabi ko sa kuting, lumayo ka! Mas ka dyan. Lalayo. Alis. Pero yung leon, hindi. Ako ang lalayo, ako tatakbo dun. Di ba? Kahit anong gawin ko dun. Ako tatakbo. Ngayon, sa scene, meron daw leon, meron daw kuting. Si Satan daw, di ba, ang sabi is resist the devil and he will flee from you. Siya daw yung kuting. Pero dito, sino yung leon? Yung sexual immorality. Kasi ikaw ang tatakbo pala sa kanya. So, gano'n siya kalakas. Kaya nga si Joseph. Bakit kaya, sir? Tingin mo? Kasi ang tsuri ko, ito ang tsuri ko, not all sexual desire kasi is sinful. Yes, totoo naman. Kasi innate sa atin na may sexual desire. At dinesign biologically ng Diyos na ang lalaki is talagang ang sexual Kaya desire. Kaya siguro, saka testosterone yun Yes. Part, okay. Kaya siguro, ito tsuri ko lang, kaya siguro pinatatakbo tayo sa sexual immorality kasi hindi naman siya sinful palagi. Oo. Gets mo? Yes. Parang may time na tama naman. Oo. Kaso nga lang, nasa sayo siya, kailangan mo makontrol. Kaya nga sabi ni Zach Punen is hindi, pag nagpe-pray tayo kay God, hindi natin pinagpe-pray na, God, alisin mo yung sexual urges ko. Ang ipag-pray mo daw kay God is, God, bigyan mo ko ng wisdom. Yun. Kasi, mali din naman daw yun, sabi ni Zach Punen, di ba? Na alisin yung sexual urges. Kasi, design talaga yun ng katawan. So, ang kailangan natin, wisdom ni God. Wala kang asawa? O matulog ka na. Matulog ka. Huwag ka manonood ng masyadong mga Korean novela. I-divert mo lang yung sarili mo. Ngayon, kung may asawa ka, and you are in one body, and yung asawa mo naman is talagang submissive and alam niya na need talaga ninyo mag-asawa din yon, part yun ng pagiging mag-asawa, yun, hindi ka naman nagkakasala pag ginagawa niyo yon bilang mag-asawa. Diba? Pag-usapan. Sa may yan, next week, kasi marriage sa next week. Basta, maging careful lang din bilang mag-asawa. Kasi baka naman naging sexually active na masyado na parang wala nang time sa Diyos. Kaya nga sinabi, mag-pray Baka puro yun na lang din yung ginawa. Just because, just because yun yung part ng marriage, kumbaga, pasok naman siya sa marriage. Yun na lang yung ginawa. Hindi naman tama kasi yun. Nakakatawa siya, pero may point naman si God doon na, mag-pray naman kayo, hindi puro yung, Tama nga yan, oo. Pero huwag yung kakalimutan. Okay, last na, 19 to 20.
Di nyo ba alam na temple ng Holy Spirit ang katawan nyo? Mm. Namumuhay siya sa inyo at binigay siya na sa inyo ng Diyos. Mm. Hindi kayo ang may-ari Yes. ng katawan nyo. Diyos ang may-ari niyan. Binili niya kayo at di biro ang halagang binayad niya para sa inyo. Mm. Kaya gamitin nyo ang katawan nyo para bigyan ng honor ang Diyos. Okay. Ang ingatan natin yung ating katawan. Okay? Kasi hindi naman din tayo ang may-ari ng katawan natin. Ngayon, wag mong masyado intindihin yung spirit mo sa area na to. Basta't ang iniintindi mo, malinis yung katawan mo, hindi ka pumapasok sa sexual immorality, hindi mo hinahayaan na pumasok sa kaisipan Sexual mo. thoughts. Si God na nananahan sa ating spirit, siya mag-iingat ng ating spiritual area. Actually, sa thought, ito nagsisimula. Yan, tandaan nyo Doon magsisimula. Kaya, may triggers, yung mga trigger na tao o pag-uusap o kahit Okay. ano, sa tenga, sa mata, kahit sa ang senses natin, pwede tayong matrigger. Ah. Pero at hindi naman necessarily kailangan nating patulan. Oo. Pero bantayan nyo yun. Saka wag nyong i-undermine na, hindi, wala, isip pa lang naman to. Oo. Wag. Hindi, ang isip natin ay spoken Wag, words wag kay talaga, God. sir. Kasi naranasan ko din yun na parang, hindi, sa isip pa lang naman eh. Pero problema, kapag sa isip, hindi mo pa siya binlock, mag-escalate siya. May sinabi dyan si John MacArthur. Sabi John MacArthur, akala natin is yung sin is nagsisimula kapag na-commit na natin. Actually, ang sin daw ay parang pagbubuntis. Na may meditate na natin sa isip natin, nagkakaroon ng gestation, nagkakaroon ng fertilization, hanggang sa dumating yung point, makonceive talaga yung act ng kasalanan. Ang hirap naman matagal na. Yes. Minsan, matagal na nasa isip mo, nasa hinuha mo, nasa diwa mo. It's just a matter of time na lang para mag-materialize. And given a perfect circumstance, i-act ng tao. Kaya nga sabi ni John MacArthur, deceiving. Yung pag-hate daw ng sin, hindi pag-behave. Yung kunwari, ay wala nakakakita, hindi ko gagawin. Ang pag-hate daw ng sin is alisin din natin even sa tablet ng puso natin. Kasi kung tinago lang natin yung sin sa puso natin, one day, yung desire sa heart natin, lalabas pa rin yan. Kasi mamamarinate Kaya sabi dito, sabi dito, tama nga ang sinabi ni Harry Ironside nung sabihin niyang, glorify God in your body and the spiritual side will take care of itself. Kasi si God naman ang naghahari supposedly sa spirit natin So, mas ingatan natin yung ating katawan pertaining to sexual purity. Saka, ang sabi dito, hindi sa iyo ang katawan mo. Yes. Kaya hindi po totoo yung my body, my rules. Oo. Kasi kung may body, may rules, sinasabi mo na merong ibang Diyos yung katawan mo, kundi ikaw. Hindi biro daw ang binayad din. Biruin mo, pinadala ng Diyos ang anak niya si Jesus. Hindi rin biro yung nagbayad, hindi rin biro yung ibinayad. At hindi natin kayang bayaran. Bakit gano'n na lang nating ibenta? Ganun. Ano sir mapapayo mo sa mga Christian singles natin? Sa Christian singles na lalaki? Do not awaken love while it is young. Sabi nga, particularly sa lalaki, tapos mamaya sa babae naman. Sabi nga, I cannot speak in behalf ng babae maliban sa general na sinasabi. Pero sa lalaki, ano mo lang naman kapag nag-start na daw, sabi ni Paul Washer, pag daw nag-start na tayong ma-attract sa opposite sex, it's not the time to participate. It's the time to prepare. Prepare tayo na mag-grow sa wisdom, sa skills, magdagdag tayo. Kasi baka nga, yes, gusto nyo yung isa't isa, pero financially, hindi ka naman able. Spiritually, hindi ka naman mature. Mentally, hindi ka naman strong. Physically, hindi ka naman capable. So, ala din yung magiging future ninyo. Siguro sa babae naman, dahil ang babae is more on sa words, gagard nyo yung inyong thoughts and lagi ears. Lagi silang sa guard kasi lalaki yung hunters Sa babae, maging maingat din. So, kumbaga, hintayin nyo na ang manligaw sana sa inyo is Christian. Wala po nanliligaw na Christian Wala. Blessed are you dahil ang
magiging married ka kay Christ dating sa langit. Na-keep mo yung sarili mo pure even physically. Oh. So, baga, Diba may term pa na ano yun? Sa English yun eh. Okay lang na wala kaysa mali. Ano may tama nga naman. Nakalimutan ka. Pero tama nga, okay lang na wala kaysa mali. Kaso nga lang, ginagaya kasi nung iba yung mga literary poet, yung mga sa poet yung it's better to have love than lost than never to have love at all. Hindi naman kasi siya biblical. And yung love ni God kung tayo is na kay Christ, it will never be lost. Yan. Masasabi ko naman sa mga married na lalaki. Kapag married tayo, tandaan natin na ang temptation is outside ng marriage. Yes. Laging outside ng mas maganda siya doon, mas mabait siya doon. Di ba? At sa mga nakausap ko, kung kailan nga daw ikakasal na, o kung kailan kasal na, parang doon pa mas tumitindi yung temptation. Pero nung hindi pa naman kasal, nung parang pa lang, hindi ka naman masyado. Ganun siguro talaga. Kasi parang ang diablo naman talaga, ang mundo, ang kasalanan. Ayaw niya na, yun ang gusto nang gawin niya, lalo na kung Christian ka, is tama kayo Christian kayo parehas. Mag-asawa kayo. Syempre, itetempt ka niya sa iba. Yes. Diba? Yun yung niya So, paano ba? Diba ang unang sinisira ni Satan, yung family? Kaya nga, ginawa niya ng issue yung mag-asawa si Adam and Eve, diba? Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. So, ayun. Maganda nung sinabi mo kasi ang sasabihin natin dito as a Christian na husband is kailangan talaga is ikaw ang pastor ng pamilya mo. Yes. Yun. Doon mo hinuhugasan yung asawa mo. Yun yun talaga. So, isa sa naging problema kay Adan is hindi niya napagpastulan ng maayos. Si Eva. Biruin mo, hindi alam ni Eva na bawal kainin. O bakit hindi? Hindi mo lang binawal, kasama naman niya sana. Kung sabihin, hindi na pagpastulan, hindi ba na nabilinan. Di ba? Parang, hindi okay na yan. Parang tamad. Ito last sa akin to, Brad. Di ba sinasabi, nung inano ni Jesus na, ni God na bakit nangyari, ba't ginawa? Pansin mo sinabi ni Adam, itong woman na ibinigay mo sa akin. Akala natin, bine-blame ni Adam yung woman. Hindi. Tingnan mo, balikan mo. Ang bine-blame niya si God. Yung woman na ibinigay mo. So parang, niya na. Parang sinisisi pa niya in return si God at rebida si Adan. Nung binabasa ko yun, akala ko si Eva talaga ang Hindi ang sinisisi niya talaga si God. Kung di mo binigay sa akin yung babae na yan. So you see, the people, umpisa pa lang ang laging sinisisi. Si God. Ayun. Ngayon sa babae, although hindi naman ako babae at makakapagsalita, pero ma-observe ko bilang para maiwasan yung ganitong klaseng sin is maging submissive sa husband. Ganun siya ka-general, pero maging submissive siya, aayos. Kasi ang chance kasi sa babae is medyo may pagka-naive minsan na parang yung asawang lalaki nakikita na parang, parang hindi yata okay na ganito ka at close ka masyado kay ganito, okay kay ganyan. Wala namang problema yan, di ba? Ganito sa mga babae. Pero as a man, minsan kung merong instinct yung babae, may instinct din yung lalaki. And then it's for the man to protect, it's for the husband to protect his wife. Pero kunyari, yung wife is hindi siya submissive, hindi niya pinakinggan yung asawa niya. Insecure ka! Di ba ganyan yung uso ngayon? Insecure ka! Hindi ka secure. Bakit ganyan para kang bata? Siguro nasa pagde-deliver naman nawala yan. Lalo na kung di kasi Christian nga naman. Yun din. Isa pang struggle kung hindi. Pero kung Christian, kahit papaano, may kadalian. Yes. Ay, mas maraming kadalian. May kadalian. At kung magkamali at nagkaroon ng konting pagkakadapa is may unawaan. May agreement Kaya ang problema pag hindi Christian yung isa, how medyo can two walk together and agree, di ba? Mahirap talaga kapag ganun. Hindi ko na rin alam
papaano. Mahirap. Para kasing nakapaglaro ka ng basketball, tapos ang rule niya, football. Oh, so yun parang na. ganun yung mag-aaway pa kayo. pakikisame. Yes, exactly. Mali ito Hindi naman Hindi kayo nagkakaintindihan. Magkaiba kayo ng standard. Tapos parang may mga area kayo na wag niyong sasalingin para hindi kayo mag-away. Medyo parang paano kayo mag-grow deeper? Pag hindi open, Oo. Hindi open. May mga area kayong hindi itatouch kasi kapag ganun. Pag hindi kayo parehong Christian. Mahirap. Parang hindi kayo mag-asawa. Hindi open. Yeah. Sayang. So, yun lang guys. Maraming salamat. At next week, tungkol naman sa marriage yung ating pag-uusapan. Babalik na natin. Ikaw naman ang tanongin. Oo nga, Oo, sige. Guys, thank you.